Dito sa tulay na ito, dito nangyari ang lahat. Ito yung video na masaya pa kaming nagkakwentuhan at nagkakantahan. Pero may isa pang tao na nandyan. May isang babaeng Tsekwa na pumunta dyan kung saan dyan siya nakapwesto sa gitna. Nagmumuni-muni lang din siya habang kumakain. Halos 2 oras ding nakatambay yung Tsekwa na babae dyan. Hanggang umuwi na nga siya ng mag-aalas 2 ng madaling araw, ay kami na lang 3 magkakaibigang na natira dyan. At itong nasa gitna na kasama namin, siya yung unang nakakita sa lalaking papalapit sa amin. Nilingon ko agad ang likod ko dahil kinabahan na ako nung sinabi niya yon. Kaya nung nakita ko yung lalaking iyon, agad akong tumayo at tumakbo palayo. Nakadisguise ang lalaking ito. Halos ayaw niya na talagang magpakita ng muka. Nakasuot siya ng sunglasses, naka-face mask na itim, naka-wig, at naka-heel siya. Bukod doon, meron pa siyang patali sa kanyang bewang. Dahil nga sa naka-heel siya, ay hirap na hirap siyang lumapit sa amin. Pinagmamasdan ko siyang naglalakad. Nakakapit ang kanyang mga kamay sa bakal ng tulay na yan. Dahil nga sa naka-heel siya, hindi niya kayang maglakad ng normal. At nung nakita niyang natakot kami sa kanya, ay pilit niya pa rin gusto kaming lapitan. Kaya dali-dali na akong nagpanggap na meron akong kinakausap na pulis. Hindi na namin nabidyohan yung pangyayari na yun dahil sa sobrang taranta namin at takot. At yung narinig niya nga na may sinasabi ako sa pulis na bilisan nila, ay dali-dali siyang umantras papalayo sa amin. At etong isa naman ay sinubukan niyang bidyuhan yung lalaking ito dahil pangalawang beses niya nang naranasan ito. Hindi ko alam kung meron ba siyang sakit sa pag-iisip. Pero nung paghubad niya ng heels niya, nakasuot na siya ng bathrobe dahil sa dulo ng tulay na yan ay nandoon yung kanyang pamalit na bathrobe. Habang ako naman ay tuloy pa rin sa pagpapanggap na may kausap akong pulis sa cellphone. Napakabilis niyang tumakbo kung saan gusto niya nang mapalayo sa amin. Habang kami pinapanood na lang namin siya kung saan nandun pa kami sa tulay, hanggang sa nakita namin ay pinuntahan niya na ang motor niya kung saan doon niya pinarada. Kaya dali-dali na rin namin niligpit ang mga gamit namin para umuwi at magpunta ng police station. Kaya agad-agad rumonda ang mga pulis papunta sa tulay kung saan nangyari ang lahat. At para po sa lahat, ang tulay po na ito ay public place po. Palagi po kami nandito mga magkakaibigan tuwing may birthday at kung ano pa pong mga okasyon. Pero eto lang din po yung gabi na wala kaming kasamang lalaki. At kapag naman pong nadadaanan kami ng mga pulis dyan, ay nilalapitan po kami at humihingi lang po ng ID. Nakatunayan po na hindi po kami isang TNT dito sa Taiwan. Bali yung tulay din po na yan ay nasa likod lang din po ng dormitory namin.